Sumainyo ang Panginoon. Tulad po ng pinahayag natin, ang linggo na ito ay maraming tayong pinag-iiwan. So bahagyo, ito yung linggo ng banal na Santatlo. Ito rin yung linggo na tapusan. Bahagi ito at linggo na kung saan ay tayo ay magpapalik ng pamunuan sa Dres Jubilee. So bahagi ito ng ating pagkikilay na nawa ay tayo ay nagabayan ng alin na dakilang kabisahan na ito ng banal na Santatlo. O kung tawagin natin ay Holy Trinity, ang Santissima Trinidad. Kaya ako, sabi nga ko natin, kasi dala natin ang Santissima Trinidad ang pangalan. Kaya lang ay ikang Spanish. Kaya tinawag natin banal na Santatlo. Isang Diyos na may tatlong persona. Bakit yung mahalaga yun? Kasi mahalaga yung pagkakilala ng ating Diyos. Anong uri ba ng ating Diyos? Yun ay pinag-iitura natin bilang mga Dres Jubilee o kahit na tayo naman ng mga mananampalataya. Kaya nawawagin natin maunawaan na ito wala yung uri ng ating Diyos. Ito yung Diyos na binibigyan natin ng panahon. At sana ay mahutog tayo. Napakahalaga. Kasi matumulan natin yung amang na pinamamahin sa atin. Kung tunay natin nakikilala ang ating Diyos at yung tawag mo natin sa wikang English ay ekonomiya ng pagliligtas. Pag sinabi mo ekonomiya, yung galaw, paano ba yung kumilos, paano ba yung pagliligtas ng Diyos. At yung pagliligtas ng Diyos ay nakikita natin sa pagkilos ng alin ng isang Diyos na may tatlong persona. Ano itong mga persona? Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Bagaman kung tawagin natin ay elementary, pero kung talagang masususog natin, malaki yung may tutulong sa atin. Kasi doon natin unawaan natin na yung pagkilos ng Diyos Ama na sabi nga ko sa Ebanghelyo natin ay mula tayo sa umakan higit na nagmamahal sa atin. Kaya nilikha na tayo, lahat ng bagay, lahat ng kailangan natin sa mundong ito ay nilikha na. Nilikha na bahagi yun na kung saan ay higit niyang may padamay ang kanyang pagliligtas. Bahagi yun na nakita namin sa unang pagbasa sa aklat ng Exodus na ginagabayan ang mga Israelita sa pamumuno ni Moises sa pamagitan ng alin, pagbibigay ng mga batas upang magiging lubid ng pagkilos ng kanyang bayan. Para huwag silang mapahamak. At kung saan ay hindi na nagkaroon ng kagalaman sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang buktong na anak, ang ating Panginoong Kristo, na siya nagbigay ng katubusan sa gitna ng pagkakasala ng tao. Tanging lamang ang Diyos na ang makapagdudulot ng kaligtasan
yung alin? Yung pagbibigay ng sarili ng Diyos para tubusin tayo ng dugo ni Kristo. Bakit? Kasi kahit na yung dugo ng mga hayop at yung pawis na dugo natin, hindi makapagtutulot ng pagbibigay sa atin. Bakit? Ang pinagkasalanan natin ay ang Diyos. Kaya kinakailangan para mapantayan yung pagkakasala sa Diyos, kinakailangan kaakibat ang pagbabayad ng makadiyos na pagbibigay ng sarili. Na nakita natin, lalo-lalo na dito nakalipas na mahal ng araw. Paghihirap, pagkamatay ni Kristo, at muling pagkabuhay. At patuloy tayong ginagabayan, alin, ng Espiritu Santo. Ang Espiritu na nagpupuklod sa atin para matagpuan natin ang alin, ang katotohanan. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin, ang tutulong upang higit natin pakinabangan ang pag-iligtas na pinagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo. At ito yung mahalagang pagkilos. Sabi nga natin, lalo na binanggit ko nakaraang linggo, na isang tanda na tayo pinupuspos ng Espiritu Santo ay alin? Pagkakaisa. Pagkakaisa. Yung pagkahiwa-hiwalay, pagkakanya-kanya, hindi yung pagkilos ng Diyos. Pagkilos ng kalaban ng Diyos. Yun yung pagkilos ng demonyo. Bahagi yun. Pagkaman narinig natin divide and conquer. Bahagi mo yun. Kasi anong sabi sa Satanas? Non-serve. I will not serve. Pero yun ang hamon ay pinapahayo ng mga kapal. Hindi lang ang ayaw tinuturuan ng pagkakaisa. At kuminsan medyo mahirap yung pagkakaisa. Kasi yung pagkakaisa medyo naiiba. Sabi nga natin, minsan, ang akala namin pagkakaisa, ang kailangan, lahat tayo puro puti para tayo magkaisa. E paano yung itim at saka yung pula? Ay naman, pwedeng sabihin na hindi kayo pwedeng kasama. Pwede kayong sumama kung kayo magiging puti. Ang tawag nila yan, unity in uniformity. Yan ba yung pagkakaisa na nais ng Diyos? Hindi. Kasi yung pagkakaisa na nais ng Diyos ay pinaranalan niya, hindi niya inaapakan ang pagkakaisa. Kasi bahagi o kaluluwa ng alin. Yung hindi natin pwede sabihin na nilikha ni Jesus ang sanlibutan. Siguro pwede natin sabihin pinagbago ni Jesus ang sanlibutan. Pero hindi pwede si Jesus ang naglikha. Bakit? Trabaho ng Ama. Trabaho ni Yahweh, trabaho ni El Shaddai, ang Diyos Ama. Kuminsan daw may nagsasabi din na si Papa Jesus, ang tawag kay Jesus kay Papa. That is theological yun. Bakit? Hindi yan si Papa dito. Hindi yan ang Papa. Hindi yan ang Ama. Sino yung Ama? Si Yahweh, si El Shaddai, si Jehovah.
Yun ang Ama. Eh anong tawag namin dapat kay Jesus? Elder Brother. Kung sa bagay nga ng mga Amerikano ay Big Brother. Sa akin, Kuya. Yung panganay sa mga bahagi ng pagkikitas ng Diyos. Kaya, pagkakataon tayo ay magkakapatid kay Jesus. Kaya, ang dapat na tawag natin sa kay Jesus yun, Kuya. So, ganun din ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagtutulog sa atin para tulungan tayo na makamit ang katotohanan. Nandun yung pagkilos. Kaya makita natin yung pagkilos ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Pinapahalagaan ng pagkakaiba. Kaya hindi pwede sabihin lang, para tayo magkaisa, isang kulay na lang tayo. No? Hindi. Kung halimbawa, lalagyan ng natin ng kulay ang Ama, Anak, ang Espiritu Santo, kung bibigyan natin yung Ama bilang puti, yung Anak bilang itim, yung Espiritu Santo bilang pula, ay ano yung magiging kulay? Sabi ko ni Kevin ay, kulay bricks, kulay terracotta. Nakakita naman siguro may kulay bricks. Makita ko na, hindi na siya puti, hindi na rin siya pula, hindi na rin siya itim. Pero, may shade siya ng white, red, and black. Bahagi so malaki mo yung epekto ng pagkilos na ito na makita ko natin kasi baka mamaya ngayon gusto natin na magkaisa pero baka mamaya inaapakan natin yung pagkakaiba. Kaya bahagi rin sa larangan ng gawain natin sa simbahan at sa bahagi ng pagkilos, hindi naman natin pwedeng sabihin na yung ginawa noong nakalipas na pamunuan ng Greeks ganito. Dapat kung susunod na pamunuan ganito rin. Hindi eh. Meron kayong kalayaan as long as within tawagin nga po ng iba yung rules of engagement. No? May parameters na ginagabayan. Kaya bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. At nawa, panalangin ko sa mga Greeks, mga outgoing, sana ay nakatulong sa inyo na magkaroon ng tunay ng pagkakaisa. Bahagi yung bagamat na mayaman din sa akin pa rin ako bibigyan ng pansin. Pero nawa yun ang wag natin kalimutan. Hindi yung pagkakaisa natin. Magkaisa tayo para ihuli yung iba. No? Hindi ganun yung pagkakaisa. Yung pagkakaisa natin, we include anyone. We include everyone. Bakit? Kasi gano'n yung Diyos. Gano'n ang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Na ano yung pinakamisyon? Magkamit ng kaligtasan ang tao. May pahayag ang kanyang pag-ibig. Makapaglingkod ng tapat katulad ni Yesu Cristo at makapagkabay upang makamit ang katotohanang dulot ng Espiritu Santo.
At ginawa ito, hindi natin makita, kasi ngayon, buwan ng Mayo, pinararagalan din natin ang mahal na Birhen Maria. May tinikamustahan ng mahal na Birhen Maria. Ayun ako, siyempre sa Presidente, gawa ng Holy Trinity, na pinakamustahan. Pero makita natin yung tunay na pakikinakop ni Maria sa misyon ng iisang Diyos na may tatlong persona. At nawawa po sa pamagitan ng pag-aalay ng ating mga bulaklak ay nawa ay mahubog tayo, nalim yung patuloy na pag-iisa sa Diyos. Katulad ni Maria, huwag natin kalimutan yung pag-iisa natin sa Diyos. Katulad ni Maria. At nakita natin na katulad ni Maria, yun yung pamamaraan na pinakita ni Maria. Hindi sinasabi ni Maria na ang kinakailangan maging katulad ni Maria. Hindi. Bakit? Hindi na tayo pwedeng mag-iina ng Diyos. Isa lang ang pwedeng mag-iina ng Diyos. Hindi si Maria lamang. Pero tayo, pwede tayo makaisa sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mabuting pagkilos, paghahandog natin ang mga bulaklak, yung patuloy natin panalangin, yung pagiging mabuti natin mag-aaral, maging mabuting tao, at pagtulong sa mga ma-encourage natin yung tunay na pagkilos natin na makapaglingkod sa Diyos sang-ayon sa sarili natin kakayanan at sarili natin pagkilos, yung ating kakayanan. Yun ang mahalaga. Hindi ko pwede tayo ay pagkilos katulad ni Maria. Hindi. Pero yung halimbawa na pinakita ni Maria na tayo rin pwedeng makaisa ng Diyos